Hindi lang ang ating planeta ang dumaranas ng matitinding fenomenong pangpanahon sa solar system. Diyan ngayon, habang nakikinig kayo sa akin, may mga nagwawalang mga vortex na hindi mula sa mundo, mga bagyong may kakaibang hugis na geometriko at mga unos na napakatindi ng lakas, na ang ilan ay umiiral na sa loob ng daan-daang taon sa ibang mga planeta. Minsan, nangyayari ang mga fenomeno sa di inaasahang lugar. Tulad sa ibabaw ng araw, kung saan minsan ay may bihirang buhawi ng plasma na hihila mula sa ibabaw ng bituin. At hindi ito pinapagana ng dinamika ng mga hangin, kundi ng napakalakas na mga magnetic field na umiikot sa atmosfera ng araw, minsan ay umiikot na parang ipo-ipo. Para maunawaan ang napakalaking sukat ng mga buhawi na ito, narito para sa paghahambing ang laki ng daigdig. Ngunit iwanan muna natin ang ating bituin at ang mga pagsabog ng galit nito. Ngayon, lilipad tayo at susuriin ang ilan sa mga pinakakamanghamanghang mga penomenoang pangpanahon na nangyayari sa loob ng ating solar system. Sa halip na magsimula sa pinakamalapit sa araw, tataasan natin ang antas ng kabaliwan sa pagbisita sa apat na planeta na pinakakilala sa mga bagyo, ang apat na higanteng planetang gas. Kapag tiningnan mo ang pinakamalaking planeta, si Jupiter, mapapansin mong ang ibabaw nito ay parang entablado ng walang katapusang kaguluhan. Gaya ng ipinapakita ng mabilisang kuhang ito na ginawa ng Voyager 1 na probe nung papalapit ito noong 1970. Dapat ding banggitin na ang atmosfera ng Jupiter ay puno ng daan-daang vortex, bagyo at anticyclone, karamihan ay malalaki. Para masukat ito, ilagay muna natin ang ating planeta sa tabi ng higanteng planetang gas sa tamang sukat. Dito, ipinakita ninyo halos eksakto ang laki ng isang bagyo sa daigdig na karaniwang may diameter na 500 hanggang 1,000 kilometro at tumatagal lamang sa atmosfera ng humigit kumulang 1 linggo. Sa Jupiter, ang mga puyo ay maaring umabot ng ilang libo hanggang 10,000 kilometro at tumagal ng taon o siglo. Ang paghahambing ng bagyo sa mundo at mga puyo ay agad nakakaroon ng limitasyon. Sa Jupiter pa lang, halos 70% ng mga umiikot nitong formasyon ay mga anticyclone, mga rehiyon ng mataas na presyon. At ang mga ito ay halos buong buhay nila ay gumagalaw sa parehong daanan, halos hindi nagbabago ng latitude. Kapag natagpo sila, pwede silang magsanib at bumuo ng mas malaking formasyon. Napansin natin na ang haba ng buhay ng mga kakaibang estrukturang ito ay nag-iiba depende sa laki nila. Kaya ang mga vortex na may diametrong 1,000 hanggang 6,000 kilometro ay karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang mga pinakamalalaki ay matagal nang umiiral, kaya di tiyak kung kailan nagsimula ang mga bagyong ito. Ang dakilang kulang batek ay kilala na mula pa noong 1,831 nang malinaw itong ipinakita sa isang painting ng panahong yon. Pinaniniwala ang umiiral na ito mula pa noong dekada 60 ng 1,600 o baka mas matagal pa. Sa paligid ng batik na ito, nakakatakot ang bilis ng mga hangin dahil umaabot sa mga 600 km/h ang kanilang pag-ugong. Mas mataas ito kaysa pinakamalakas na hangin na naitala sa mga bagyo sa daigdig. Kapag nakita mong umiikot ang bagyong ito pabaliktad sa orasan at umiikot sa planeta bawat 4.5 araw sa daigdig, maaaring isipin mong isa lang itong pagkagambala sa ibabaw. Sa pagsusuri ng liwanag gamit ang iba't ibang haba ng alon, napagtanto natin na ang dakilang pulang batik ay umaabot sa ilalim ng ibabaw ng atmosfera at lumalalim ng hanggang 300 kilometro sa loob ng Jupiter. Kahit ilang siglo nang nagnangalit ang tanyag na bagyong ito sa Jupiter, maaaring hindi ito tumagal dahil higit 1 siglo na itong lumiit. Noong dumaan ang Voyager 1 malapit sa Jupiter noong 1970 at 79 ang diametro nito ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa ating planeta. Ngayon, ito ay 1.3 beses na lang ang lapad at posible na ito ay tuluyang maglaho, maaaring sa loob ng ilang dekada o ilang siglo. Maliban na lang kung manumbalik ang kulay nito sa pagsipsip ng ibang anticyclone. Sa ngayon, wala pa tayong alam dito. Ilang libong kilometro pa sa timog ng malaking pulang batik sa ibang daanan ng hangin ay lumitaw. Noong taong 2000, 3 malalaking vortex ang mabilis na nagsanib upang mabuo ang Oval BA na ngayon ay ikalawang pinakamalaking bagyo sa ibabaw ng Jupiter. Sa mga polo ng higanteng planetang gas, makikita rin natin ang kakaibang hanay ng malalaking vortex. Ipapakita ko ang sukat ng isang siklon sa daigdig para makita nyo kung gaano ito kalaki.
Ang nasa Hilagang Polo ay may lapad na 4,000 kilometer at napapalibutan ng 8 siklon na halos kasing laki rin, at lahat sila ay bumubuo ng halos perpektong oktagon. Samantalang sa Timog Polo naman, isang siklon na may 5,800 kilometer ang diametro ang naroon, at sa paligid nito ay may 5 iba pang vortex na halos kasing laki rin na nakaayos paikot. Sa kuhang ito mula sa mga larawang kinuha ng Juno noong 2016, sa infrared na radyasyon, kitang-kita ang 6 na sistema ng mababang presyon sa Timog Polo. Bawat isa ay kasing lapad ng kalahati ng mundo. Sa mga larawang ito, ang kulay dilaw ay nagpapakita ng pinakamainit na temperaturo, mga 13 Celsius, at ang pinakamadilim ay ang pinakamalamig, mga 83 Celsius. Sa 1,500 kilometer mula sa gitna ng bawat isa sa mga polar vortex na ito, nasukat ang bilis ng pag-ikot ng mga hangin na umaabot sa halos 350 km per hour. Sa loob ng 7 buwan ng pagmamasid na isinagawa ng probe na si Juno, lahat ay nagpapakita na ang mga sistemang ito ng mga polar na bagyo ay matatag at walang indikasyon na sila ay magkaisa o magsanib sa inaharap. Pero hindi ibig sabihin na libo-libong taon na silang umiiral. Sa banda ekwatorial ng planeta, may mga estrukturang matatag na biglang lumubog, nawala o nagsanib sa loob ng ilang araw matapos ang mahabang panahon ng hindi paggalaw. Tiyak, ang ibabaw ng Jupiter ay parang magulo at dinamiko na para bang binuhusan ng tubig. Sa animasyon, makikita ninyo ang time-lapse ng galaw sa ibabaw ng Jupiter sa loob ng 24 na araw sa Jupiter o halos 10 araw sa daigdig. Kapag naiisip natin na ang higanteng gas ay umiikot sa sarili nito sa halos 10 oras lang, halos madali nating maintindihan kung gaano kabilis ang mga ulap dito. Di tulad ng mga vortex na may kahangahangang haba ng buhay, ang Jupiter ay nakakaranas din ng mga bagyong kulog na tumatagal lamang ng ilang araw sa ibabaw nito. Mula sa mainit at tuyong mga reyon, ang mga bagyong ito na umaabot hanggang 1,000 kilometer ang lapad ay kadalasang may berdeng kidlat. Hindi pa tiyak kung bakit. Mukhang ang higanteng planetang gas ay nagiging lugar ng mas malalakas na bagyo kaysa karaniwan tuwing 15 hanggang 17 taon. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa laki ng mga bagyong ito mula sa ibang mundo ang kanilang taas. Dahil ang mga bagyong ito ay maaring umabot ng 100 kilometro sa taas mula sa karaniwang antas ng planeta. Mahirap talagang mapansin ito dahil malayo ang kinuhanan ng mga larawan. Ang dagat ng ulap na gawa sa hydrogen, helium at ammonia ay puno ng tuktok, bangin, taluktok at malalaking lambak. Sa katunayan, ang dakilang pulang batik na kabaliktaran ng karamihan sa mga artistikong paglalarawan na nakikita natin ay nakaangat ng 8 kilometro mula sa karaniwang antas ng mga ulap sa mga rehiyong nakapaligid dito. Para mabigyan kayo ng biswal na ideya ng Jupiter, ang pinakamainam ay pagmasdan nito gamit ang infrared na saklaw. Ipinakita ng James Webb Telescope na ang madidilim na bahagi ay pinakamalalim at pinakamababa sa planeta, habang ang pinakamaliwanag ay mga rehiyon na ang ulap ay nasa napakataas na altitude. Kasama rito ang mga polo, ang malaking pulang batik na naging puti sa mga wavelength na ito, ang sonang ekwatorial at maraming maliliit na convective na bagyo. Ang datos mula kay Juno tungkol sa mga polar vortex na ipinakita ko ay tumutulong sa atin makilala ang pinakamainit at pinakamalalim na bahagi ng atmosfera ng Jupiter, pati ang mas malamig na bahaging umaakyat sa kalawakan. Sa madaling salita, hindi talaga makinis ang Jupiter, at sa pag-aaral ng katangian ng liwanag na nagmumula rito, nagtagumpay pa ang mga grupo ng siyentipiko na makagawa ng isang talagang kamangha-manghang mapa. Mas malinaw nito ang pinapakita ang taas ng mga vortex at iba pang ulap sa ibabaw ng karaniwang antas ng planeta. At sa puntong ito, iiwan muna natin ang Jupiter at ang mga anyo nito para bisitahin naman si Saturn. Sa unang tingin, hindi agad halata ang kaguluhan sa atmosfera ng higanteng may singsing. Ngunit sa kabila ng halos pantay at maputing ibabaw nito, nakatago ang isang komplikadong dinamika at napakaraming enerhiya na paminsan-minsan ay lumalabas sa ibabaw. Napansin na si Saturn ay nag-iipon ng malaking enerhiya na nilalabas niya minsan bawat taon ng Saturn, nakatumbas ng halos 30 taon sa daigdig. Sa loob ng ilang linggo, nabubuo ang isang napakalaking panapanahong bagyo na tinatawag na dakilang puting batik. Ang ganitong uri ng magulong, umiikot na bagyo na karaniwang nananatili sa ibabaw ng planeta ng halos 3 taon dito sa daigdig ay maaring umabot ng higit sa 300,000 kilometer hanggang sa tuluyang mapalibutan nito ang buong planeta.
Sa tuktok ng ilang ulap sa mataas na altitude, naitala ang malalakas na hangin na umaabot sa halos 1,400 km/h. May mga kahangahangang vortex na may kakaibang hugis geometriko si Saturn sa kanyang mga polo. Isa rito ay hugis hexagon at may lapad na 30,000 kilometro, kaya kasya dito ng mahigit 2 beses ang laki ng mundo. Sa loob ng hexagon, nabubuo pa rin ang mas maliliit na vortex na mahirap arukin ng kabuuang lawak. Isipin mo na ito ay umaabot ng humigit kumulang 3,500 kilometer. Iyan ay 2 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking bagyo na natuklasan sa daigdig. Mula nang ito ay unang napagmasdan noong dekada 1980 at 80 ang hexagon na ito na umiikot sa sarili nito sa loob ng mahigit 10 oras ay patuloy na pumupukaw ng paghanga ng komunidad ng mga siyentipiko. Sa pagmamasid dito, gamit ang infrared na mga wavelength, natuklasan pa nga sa gitna ng vortex ang presensya ng isang mata. Isang bagyong hindi gumagalaw na halos 50 beses mas malaki kaysa sa bagyo sa ating planeta. Hinampas ito ng hangin na higit 500 km/h at umangat ng 50 kilometro sa ibabaw ng mas maliwanag na ulap sa paligid. Katulad ng malaking kulang batik, iniisip din dito na ang umiikot na hangin ay bumababa ng 100 kilometro sa atmosfera ng planeta. At saka, bukod pa sa pagkakaroon ng nakakabiganing hugis na hexagono, nagbabago pa ito ng kulay habang lumilipas ang panahon. Sa larawang ito, makikita ninyo ito sa natural na kulay kung paano ito noong 2013 at sa tabi nito noong 2017. Akala natin ang pagkaputla o pagdilaw dito ay dahil sa pagtaas ng temperatura kasabay ng pagbabago ng panahon. Tuwing tag-init, ang mas maraming sinag ng araw sa mga lugar na ito ay tumutulong bumuo ng ulap ng hydrocarbon dahilan ng madilaw-dilaw nitong itsura. Sanay tayong makakita ng ulap sa daigdig na paikot-ikot at walang simetrikong hugis, kaya nakakagulat ang pag-iral ng mga vortex na may geometrikong hugis na puro sulok. Sa mundong ito na pantay-pantay, tumatanggap ng 100 beses na mas kaunting liwanag bukas sa lahat ng hangin at walang bundok o burol, ang mga bagyo ay sumusunod sa mga loikang lampas sa ating pangunawa. Dahil sa pag-ikot ng planeta at agos ng hydrogen, helium at supersonic na hangin, nakakakuha sila ng lakas at nagkakaroon ng simetrikong geometric na hugis. Sa daigdig, nagawa ng mga mananaliksik mula Oxford na gayahin ang mga kakaibang hugis sa laboratorio gamit ang tubig at glycerol na inilagay sa mesa at dahan-dahang pinaikot. Isa pang kakaibang katangian ng Saturn ay ang daanan ng mga bagyo sa Timog Hemisphere kung saan madalas mabuo ang di pangkaraniwang dami ng bagyo at unos na may kulog at kidlat bagaman di pa tiyak kung bakit. Diyan din nangyayari ang bagyong Dragon, isang madalas na bagyong may kidlat na sumasabog sa ibabaw ng Saturn at kumukuha ng enerhiya mula sa malalim na parte ng atmosfera nito. Natukoy ng mga probe na may mga kidlat na 10,000 beses na mas malakas kaysa sa mga kidlat sa daigdig sa ganitong fenomena. Kahit hindi pa direktang naobserbahan ang mga kidlat sa ilalim ng ibabaw ng mga ulap, nakukuha natin ang malalakas nilang emisyong radyo na naisalin sa mga dalas na naririnig ng tao. At ang higante na may mga singsing ay kasalukuyang may hawak pa nga ng record para sa pinakamahabang bagyong naobserbahan kailanman sa loob ng solar system. Sa katunayan, nasubaybayan natin doon ang isang bagyo na nagngangalit ng walang tigil sa loob ng halos 8 buwan. Maging tapat tayo, matapos ang kakaibang mga pangyayari sa Jupiter at Saturn, malamang na mabibigo kayo sa gaseous Uranus at Neptune. Hindi dahil walang interes, kundi dahil bihira at malayo ang mga planetang ito, kaya mahirap obserbahan kahit sa malalakas na teleskopyo. Kakaunti lang ang larawan natin at napakamahangin din nila. Sa unang planeta sa mga ito, ang Uranus, merong mga anticyclonic na vortex na makikita sa infrared na spectrum at lumalakas o humihina depende sa mga siklo ng panahon. Kung mukhang maliit ang mga madidilim na batik, ito ay dahil walang tamang paghahambing ng sukat. Narito para maalala natin, ang sukat ng ating planeta inilagay sa tabi ng Uranus. Ang Neptune na 6 na beses na mas malayo sa araw kaysa Jupiter ay may pinakamabilis na hangin sa sistemang solar. Sa ilang bahagi, naitala ang bilis ng kanilang galaw na umaabot sa 2,400 km/h, halos doble ng bilis ng tunog. Noong 1989 nang lumipad ang Voyager 2 sa ibabaw ng Neptune, mayroon itong napakalaking madilim na batik na kasing lapad ng sukat ng ating planeta.
Sa paligid nito at sa likuran nito, may mga pataw ng puting ulap na binubuo ng mga kristal ng methane. Sa timog ng asul na higante, may vortex na tinawag ng mga makata na mata ng mangkukulam. 5 taon matapos dumaan ang probe, noong 1974 nang itutok naman ng Hubble Space Telescope ang lente nito sa Neptune, nawala na ang 2 dambuhalang vortex. Dahil sa Neptune, ang malalaking bagyo ay di tumatagal ng lampas 2 taon. Sa mga nakaraang dekada, 4 lang na bagong batik ang lumitaw sa ibabaw at kadalasan nananatiling busilak na asul ang planeta. Kakaiba, kahit 0.1% lang ng liwanag ng araw ang natatanggap ng Neptune kumpara sa atin, ang maliliit na ulap doon ay tila sumusunod sa ritmo na inuudyok na aktibidad ng ating bituin. Dahil ang ulap sa Neptune ay tumataas at bumababa ayon sa siklo na halos kapareho ng 11 taong siklo ng araw. Lumipat muna tayo mula sa asul na higante at bisitahin ang ibabaw ng pulang planeta na madalas tamaan ng malalaking bagyong alikabok. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng pangyayari ay hindi naman kakaiba. Sa daigdig, madalas may bagyong buhangin sa disyerto at dahil sa malalakas na hangin sa mataas na atmosfera, ang ilang particle ay nakakarating sa malalayong lugar, minsan umaabot pa sa kabilang panig ng mundo bago bumagsak. Pero sa daigdig, ang mga bagyo mismo ay laging limitado lang sa isang lugar. Samantalang sa Mars, may mga pagkakataon na umaabot ito sa sukat ng buong planeta. Taon-taon, ang pulang planeta ay nagiging entablado ng malalaking bagyong alikabok na bumabalot sa mga rehiyong kasing laki ng kontinente. At tuwing 3 taon sa Mars sa karaniwan, ang isa sa mga lokal na bagyong ito ay nagbabago at lumalaki hanggang sa umabot sa napakalaking sukat. Sa larawan, makikita ang pulang planeta noong Hunyo 2001 at makalipas ang 1 buwan habang nilalamon ito ng pandigdigang bagyong alikabok. Sa mga bagyong bumabalot sa planeta, umaabot sa 100 km/h ang bugso ng hangin. Hindi naman ito ganoon kataas kung isipin na ang presyon ng atmosfera sa ibabaw ng Mars ay mga 100 lamang ng presyon dito sa daigdig. Kaya ang mga bagyong ito ay nakakapagpalipad lang ng pinong alikabok na halos kahawig ng talc. Dahil sobrang tuyo ang atmosfera sa Mars, ang alikabok ay nananatiling nakalutang ng linggo kapag naiangat. Sa puntong halos wala ng sikat ng araw sa ibabaw. Ipinapakita ng larawang kuha ng rover Opportunity noong 2016 kung paano lumabo ang visibility habang pinupuno ng alikabok ng bagyo ang atmosfera. Sa pinakakanan ng larawan, sa kasukdulan nito, 1% na lang ng liwanag ng araw ang abot sa lupa. Matapos ang halos 10 taon ng 2018, muling napunta ang parehong rover sa gitna ng bagyong sumaklaw sa 35 milyong kilometro kwadrado. Katumbas ito ng 1/4 ng ibabaw ng planeta. Sa pagkakataong ito, mas bumaba pa ang dami ng sikat ng araw na umaabot sa lupa at sa loob lamang ng ilang oras, sa gitna ng araw, biglang naging gabi. Ilang linggo ring natakpan ang langit habang hinihintay bumagsak ang alikabok. Naubos ang natitirang enerhiya ng rover dahil labis itong umaasa sa mga solar panel para mag-recharge. Hindi direktang napatay ng bagyo ang robot na matapos ang 14 na taon ng mahusay na serbisyo ay tumigil na roon. Ang ibabaw ng pulang planeta ay lugar din ng mga pangyayaring mas kakaiba, ngunit kapanapanabik din na tinatawag na ipu-ipo ng alikabok. Ang mga ipu-ipong ito ay nabubuo sa parehong paraan tulad ng kanilang mga katumbas na regular na dumadaan sa ibabaw ng ating planeta. Ang kaibahan ay nasa Mars sila, mas madalas at karaniwang 3 beses na mas malalaki. Ang pinakamalalaki ay umaabot sa 8 kilometro ang taas at maaaring manatili sa kalangitan ng Mars ng 1 oras. Isa na nakita mula sa isang satellite na umiikot sa pulang planeta ay may 30 metrong lapad at halos 800 metrong taas mula sa lupa. Kakaiba, naging kapaki-pakinabang para sa mga rover ang ilang ipu-ipo ng alikabok dahil natanggal ng malakas na hangin ang alikabok sa kanilang mga solar panel. Ang mga bakas ng pagdaan ng mga ipu-ipon ng alikabok sa Mars ay minsan nakikita pa sa loob ng ilang buwan matapos silang maglaho. Dahil sa pag-abala nila sa alikabok na nasa lupa, ang mga ipu-ipo ay nag-iiwan ng bakas ng kanilang pagdaan. Et l'on peut voir grâce au Sa orbit, makikita ang mga guhit na tila daanan ng pagbuo, minsan umaabot ng ilang 10 kilometro ang haba. Dito ipinapanganap, nabubuhay at namamatay ang mga ipo-ipo habang kinakayod ang ibabaw ng Mars. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang larawan na kabaliktaran ang kalidad sa kung gaano ito kamangha-mangha.
Ang nakikita ninyo dyan, nakuha ng Hubble Space Telescope noong 1979. Hindi ito bagyo kahit mukhang ganon dahil hindi umiikot ang formasyong ito. Isa itong polar depression na kayang takpan ng kalahati ng Europa na may mga ulap na paikot sa mata na 300 kilometro ang lapad. Hindi tulad ng polar na bagyo sa mundo, ang formasyong ito ay walang ganoong kalakas na puwersa. Sa Mars, nabubuo umano ang dambuhalang ulap sa loob ng ilang oras tuwing sumisikat ang araw sa matataas na latitude at agad itong naglalaho pagsapit ng hapon. Noong 1979 nang kumuha ng pangalawang larawan si Hubble, pagkatapos nito 6 na oras lamang matapos ang una, naglaho na ang ulap. At para tapusin ang video na ito tungkol sa mga kakaibang phenomenon ng panahon na matatagpuan sa ating solar system, bibisita naman tayo sa Venus na pagdating sa matitinding kondisyon ay tunay na maliit na paraiso kung mahilig ka sa impyerno. Dito pa lang, ang atmosfera na sobrang kapal ay halos binubuo ng carbon dioxide. Dahil dito, ang planeta ay nagkaroon ng hindi mapigilang greenhouse effect. At sa ibabaw ng lupa, araw man o gabi, sa Ecuador man o sa polo, ang temperatura ay palaging nasa paligid ng 465 Celsius. Ngayon, mas naunawaan natin kung bakit tumigil sa pagpapadala ng signal ang Soviet probe Venera 5 na sumisid sa atmosfera ng Venus noong 1969 habang nasa 18 kilometer pa lang ito mula sa ibabaw ng Venus. Ang Venera 13 matapos makalapag, tumagal ng 2 oras at 7 minuto sa matinding init at bigat ng atmosfera, sapat para kumuha ng ilang larawan bago bumigay ang mga bolt. Ngunit sa planetang ito, kahit ang gabi o ang pagiging malapit sa polo ay hindi nakakaapekto sa temperatura. Ang altitude naman ay may kakayahang makaapekto rito. At pinaniniwalaan na sa pinakamataas na punto ng planeta, sa tuktok ng bundok Skadi na nasa 10,700 metro sa taas ng karaniwang radius ng planeta. Ang temperatura ay pwedeng bumaba hanggang 380 datad Celsius na may presyong 44 beses lang mas mataas kaysa sa nararanasan natin sa antas ng dagat. Iyan na ang pinakamagandang kondisyon sa planeta. Iniisip natin na sa altitude na ito, regular bumabagsak ang kakaibang nyebe ng mabibigat na metal, mga kristal ng iron sulfide at tingga. Hindi ko na palalawigin ang usapan sa tanawin ng Venus dahil may episode na ako tungkol dito. Pero kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa kamanghamanghang dinamika ng mga hangin na pumapalibot sa planetang ito. Dahil sa Venus, nabubuo ang mga estrukturang wala kang makikitang katulad. Sa magkabilang polo ng planeta, natukoy natin ang malalaking vortex na may tigdalawang mata. Iniisip natin na ang pinagmulan ng mga kakaibang bagyong ito na kasing laki ng Europa ay dahil sa ang atmosfera ay umiikot ng mas mabilis kaysa sa mismong planeta. Sa katunayan, napakabagal ng pag-ikot ng Venus. Umaabot ng 243 araw sa Earth bago ito makakumpleto ng isang ikot. Ang itaas na bahagi ng atmosfera nito na may bilis na 400 km/h ay umiikot sa planeta sa loob ng 4 na araw sa Earth. Mas mabilis umiikot ang atmosfera ng Venus kaysa sa ibabaw nito. At pinaniniwalaan na ang kahangahangang pagkakaiba ng bilis na ito ang dahilan ng pagbuo ng mga agos na siyang bumubuo ng mga polar vortex. Sa pagtingin sa mga larawang ito na ginawa gamit ang infrared at nagpapakita ng ilalim ng itaas na patong ng atmosfera, mapapansin natin kung gaano kakomplikado ang mga estruktura ng ulap na nakatago sa kailaliman. Sa Venus, madalas magkaroon ng mga bagyo sa itaas ng atmosfera, hindi malapit sa lupa. à environ 30 km de la surface. Sa loob ng mga ito, nabubuo ang mga kidlat at umuulan ng nakakapasong sulfuric acid na sumisingaw bago pa man ito makarating sa lupa dahil sa matinding init na lalo pang tumataas habang papalapit ka sa ibabaw. Para mapagaan ang bangungot na imaheng ito, isipin mong ang mga ulap ng bagyong ito ang dahilan kung bakit napaka-reflektibo ng atmosfera ng planeta kaya pinakamaliwanag sa kalangitan ang Venus. Pagkatapos ng araw at buwan, doon natin tatapusin ang paglalakbay. Dito, iniisip ko na sinasabi mo na dahil walang atmosfera ang ating satellite, wala ring anumang fenomenong meteorological roon. May mga kidlat na regular na nakikita roon sa loob ng maraming siglo. Ang biglaang liwanag sa ibabaw ng buwan ay tinatawag na mga panandaliang fenomeno sa buwan. At ang pinakauna na may tala sa mga kwento ay mula pa noong 1178. Ang video na ipapakita namin ngayon ay gawa ng isang amateur astronomo na pinalad na makunan ang isa sa mga kidlat na ito.
Mga kidlat na, sa karamihan ng mga ito, ay hindi naman talaga totoong kidlat. Dahil ang mga flash na ito ay halos palaging dulot ng mga maliliit na meteorite na bumabangga sa ibabaw ng buwan na nadudulot ng bigla at panandaliang pagsiklab ng liwanag. Ngayon, kapag may naiulat na ganitong pangyayari, minsan ay natutukoy pa natin sa mga larawan ng ibabaw ng buwan ang bakas ng bagong likang maliit na crater ng impact. Ang ilang kidlat ay nananatiling misteryoso ang pinagmulan. Para ipaliwanag ito, sinusubukan nating pumili sa pagitan ng mga palagay, gaya ng paglabas ng gas malapit sa crater o mga elektrostatikong paglabas ng kuryente na dulot ng alikabok sa buwan. Bukas pa ang usapan dito. Sana sa susunod mong paggamit ng payong, maalala mo ang mga bagyo sa Jupiter, mga hexagon ng Saturn at kidlat sa buwan. At para bumalik tayo sa realidad, iniiwan ko kayo kasama ng isang maliit na ipo-ipo na naitala sa kapatagang abisal. 4,000 metro ang lalim sa mga karadatan ng ating planeta. Para makita ang ibabaw ng araw na di mo pa nakita, dun yon. Para sumisid sa impyerno ng Venus, dito naman. Magpapaalam muna ako, makikita tayo ulit.